Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magkakaroon tayo ng talakayan. Pero bago muna iyan, ay inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para manalangin. Ginoong Jay, maaari mo bang pamunungan ang ating panalangin ngayong araw? Maraming salamat, Ginoong Jay. Magandang umaga sa lahat. Bago kayo umupo, ay inaanyayahan ko kayo o maaari nyo bang pulutin at ihanay ang inyong mga upuan at pagkipulot ng mga basura kung may makita man kayo. Kung tapos na, ay maaari na kayong umupo. Mayroon bang lumiban sa klase sa araw na ito? Magaling! At walang lumiban sa klase natin ngayong araw. Noong nakaraang aralin ay tinalakay natin ang salaysay. Sanaysay. Sino ang makapagbibigay sa inyo kung ano ang definasyon ng sanaysay? Binibining Crizel, maaari mo bang ibigay sa amin ang ano o kung ano or maaari mo bang ibahagi sa amin kung ano ang definasyon ng isang sanaysay? Tama, magaling. Palakpakan natin si Binibining Crizel, class. Tama si Binibining Crizel, class. Ang sanaysay ay pagsusulat. Sa putong ito, bago tayo magsimula sa ating formal na talakayan, isipin niyo muna ito. Kung nabubuhay kayo noong panahon ng pananakop ng Espanyol at wala kayong kalayaan na magsalita, magsulat o maging malaya sa sarili ninyong bayan, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Tama, matatakot, magagalit, 'di ba? Hindi ka makakapagsulat. Kaya ngayon, paano kung sabihin ko sa inyo na may isang paraan na maipapahayag mo ang damdamin mo kahit hindi ka nakikilaban o nakikilaban gamit ang dahas? Ano iyon? Tama, ito ay ang panitikan, lalo na ang tula. Dahil ang tula ay isang sandata ng ating mga bayani noon para ipahayag ang kanilang pinahihiwatig para sa pagbabago. Hindi lang sa lumalaban din sila gamit ang panunulat at kanilang puso. Tama. Ngayon, babalik tayo sa isang napaka-makabayang panahon. Ito ay ang panahon ng propaganda at panahon ng himagsikan. So, sa panahong ito, ginamit ng ating mga bayani ang tula hindi lang bilang sining, kundi bilang sandata. Sandata laban sa pananakop at sandata laban sa pagkakaisa. So, sino sa inyo ang mga may kaalaman kung sino ang mga naalala niyong bayani na nakikilala niyong makata o manunulat sa panahong iyon? Tama, si Ginoong Jose at tama, ang ating bayani na si Ginoong Jose Rizal. Jose Rizal, Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. At marami pang iba ay gumagamit ng panitikan upang magsilbing boses ng bayan. Pero hindi basta-basta ang mga tula dahil may anyo ito, may sukat at may tugma. At may lalim din ito ng kahulugan na tinatawag natin kung talinhaga. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mga saknong ng tula mula sa pag-ibig ng Tinubuang Lupa. Ngayon ay babasahin natin ang tula. Aling pag-ibig ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa o pag-ibig na kusang ibubuwis ng buot dalisay ng loob at dibdib. Ngayon, unti-unti nating suriin ito. Una, tignan natin ang sukat. Ilan ang pantig sa bawat talutod? Tama, 12. Gumamit ng tradisyonal na sukat ang tula ng karaniwang 12 pantig. Paano naman ang tugma? May napansin ba kayong tunog sa dulo ng bawat linya? Magaling! Yung kaya at dakila ay ganap na tugma.
parehong nagtatapos sa A. Pero ang ibang linya ay di ganap ang tugma o gumagamit ng malayang taludturan. Ito ay pahiwatig na kahit may istriktong anyo, mas nangingibabaw nito ang mensahe. Paano ginagamit ang talinhaga o matalinhagang pananalita sa tula? May linya bang may malalim na kahulugan? Magaling! Galing! Pag-ibig dito ay hindi lang tungkol sa kasintahan, kundi sa bayan. Isang talinhaga ito na nagpapalalim ng damdaming makabayan. Kaya sa pagsulat ng tula, lalo na sa konteksto ng panahong ito, mahalagang maunawaan ng sining sa likod ng salita. Ang sukat ay ritmo ng damdamin, ang tugma ay musika ng pagkakaisa, at ang talinhaga ay lalim ng damdamin ng pag-ibig at paninindigan. Naintindihan ba, class? Mahusay. Ngayon, hindi basta-basta ang pagsulat ng tula. Tandaan natin na ang talinhagang isaalang-alang ay ang sukat, tugma at talinhaga. Kaya bago magsulat, ay sagutin muna natin ito. Ano ang layunin ng paggamit ng tugma? At paano ginagamit ang talinhaga sa tula? Mahusay, class! Ngayon, sumulat kayo ng isang 4 na saknong ng tula na may sukat at tugma na nagpapahayag ng isang makabayang damdamin o panawagan gaya ng ginawa ng ating mga bayani. Gamitin ang mga elementong sukat, may 12 pantig, bawat taludtod, at tugma na magkatugmang tunog sa hulihan ng bawat taludtod. At talinhaga naman ay gumamit ng simbolo, metapora o malalim na kahulugan. Maaari niyong gamitin ang mga paksa na may kalayaan, pagmamahal sa bayan o pagkakaisa. Ngayon, kung tapos na kayo, ay ipasa ang inyong mga papel sa harap at ihanda ang mga sarili para sa mga susunod na gawain sa klase. Ngayon, tapos na nating likhain ang ating mga tula, gusto kong huminto muna tayo at tanungin ang ating sarili. Bakit nga ba mahalaga ang mga tulang isinulat noong panahon ng himagsikan at propaganda? Para sa inyo, ano ang pinakanaunawaan ninyo habang sumusulat kayo ng tula? Tama! Kaya tama kayo. Sa panahong pinipigilan ang kalayaan, ang salita ay ang siyang nagiging sandata, ang panulat ay nagiging tabak, at ang tula ang naging tinig ng puso ng mga Pilipino. Ngayon ay pumili kayo ng isang linya mula sa isinulat ninyong tula sa binasang tulaan ng Rizal o Bonifacio at sagutin ito sa isang pangungusap. Bilang kabataang Pilipino, paano mo bibigyang halaga ang tula bilang pamanang bayan? Isulat ang inyong sagot sa isang kapat na papel at bibigyan lamang kayo ng 3 minuto para sagutin ito. Ay alam kong tapos na kayo at ipasa ang inyong mga papel sa harapan ng tahimik. Ngayong tapos na tayo sa pagsisid sa tula noong panahon ng propaganda at himagsikan, balikan natin at ano ang naging papel ng tula sa panahong iyon? Tama! Ang naging papel ng tula sa panahong iyon ay siyang nagiging sandata at panlaban ng ating mga bayani. Napakahusay nyo, class! Ngayon, para sa ating pagtataya, basahin muli ang isinulat mong tula o tula mula kay Rizal, Bonifacio at Jacinto. Sagutin ang mga sumusunod ng tanong sa isang reflektibong talata. 5 hanggang pangungusap bawat tanong. Kapag kayo ay tapos ng sumulat, ay pakipasa ng inyong mga papel sa harapan. Ngayon ay tapos na tayo sa ating talakayan. Ngayon ay para sa ating takdang aralin naman ay bubuo kayo ng isang sariling tula na may temang pagmamahal sa bayan. 4 na saknong, may 12 pantig, bawat taludtot at may tugma. Gamitin ang mga sariling karanasan, pananaw o paniniwala bilang inspirasyon. Isulat sa ilalim ng inyong tula ang sagot sa tanong na paano ko maisasabuhay ang mensahe ng aking tula sa araw-araw. Ang huling pasahan ng papel ay sa darating na Biyernes,